Ay di ba sabi ni Marcoleta, kakasuhan niya raw si Carpio ng treason. Ay sinimplihan lang siya ni Carpio eh. First year law student, alam na kaagad na ang treason, hindi mo pwedeng ikaso sa panahong ito ng peacetime, walang gera. Pag may gera, kumampi ka sa kalaban ng Pilipinas, yun ang treason. Pero ngayon, kahit naman tayo may tension sa China, wala naman tayong declaration of war. Kaya hindi ka pwedeng magkaso ng treason. Kasi kung may gera tayo sa China ngayon, suhan na natin sila Marcoleta ng treason, saka sila Cayetano. Pero dahil nga wala namang gera, hindi mo pwedeng kasuhan ng treason. Di wala, napahiya si Marcoleta. Napahiya, sobrang napahiya. Ngayon, ano naman ang palusot ni Marcoleta? Ang palusot na naman ni Marcoleta, hindi ko sinabing kakasuhan kita ng treason. Yun na naman ang sabi ngayon ni Marcoleta, mga kabunyog. Hindi niya raw sinabi na kakasuhan niya si Carpio ng treason. Pinopronounce niya na daw, sinisintensyahan niya na si Carpio ng treason, hindi na raw kailangang kasuhan. Yan naman ngayon yung dialogue ni Marcoleta. Hindi niya raw sinabi na kakasuhan niya. Ang ngayon pa lang daw, hindi niya na daw kakasuhan kasi guilty na raw ng treason si Carpio. Yan naman yun ngayon yung kanyang mga kabunyog, mga kababayan. Nagkakaluko-luko na itong si Marcoleta eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, una sabi niya, hinahamon ko si Tariela, si Batong Bakal o kaya si Carpio at saka si Carpio. Magdebate tayo. Si Tariela saka si Batong Bakal, hindi, sabi nila, wag na. Hindi naman pinagdidebatehan ang West Philippine Sea kasi settled na yung mga issue na yan. Pero si Carpio, sabi ni Carpio, accepted ko. Accepted ko. Nung tinanggap ni Carpio, mayroon na ngang magho-host at magpo-provide ng venue, yung Philippine Bar Association. Hindi na naman. Sabi na naman ni Marcoleta, hindi. Makikipagdebate ako kung walang limitation ang debate. Kakita ka naman ng debating walang limitation. Ano yan? Debate ng mga lasinggo. Debating pang-inuman yan. Ang issue na naman ni Marcoleta, hindi naman daw siya nagsabing kakasuhan. Hindi daw siya nagsabing kakasuhan. Sabi niya, pinopronounce niya na daw, guilty si Carpio. Si Carpio daw ay guilty ng treason. Kaya hindi na siya magkakaso. Ngayon pa lang daw, pinopronounce niya na guilty ito sa treason. Sabi nga ni Carpio, di matindi na pala siya. Siya na yung complainant, siya pa yung prosecutor, siya pa yung judge. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi sabi ni Marcoleta, hindi naman daw niya kakasuhan si Carpio kasi ngayon pa lang daw ipopronounce niya na guilty si Carpio ng treason. Sabi ni Carpio, di mas malala pala. Siya na yung nagrereklamo o complainant, siya pa yung prosecutor, nagsasakdal, siya pa yung judge. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, noong February 4, 2025, hindi ko makakalimutan ang araw na yan. Nagharap kami ni Marcoleta doon sa Kongreso. Nakikipagdiskusyon siya sa akin doon sa vlog ko tungkol sa kanya. Nagtatanong siya sa akin, kada salita ko, binabara ako. Hindi, sabi ko, wala. Hindi ito magandang kadebate. Wala namang saysay makipagdebate dito. Parang debating lasinggo ang labas namin dito. Kaya hindi ko na pinatulan. Pero nung sinabi niya, mag-apologize daw ako sa kanya, sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Tapos sinasite ako in contempt. Hindi naman pala siya member ng komite. Hindi siya pwede mag-cite sa akin in contempt. Kaya, kumbaga, nakikita niyo yung parang yung pattern ni Marcoleta. Isa-cite ako in contempt, hindi naman pala siya member ng komite. Hindi niya ako na-cite in contempt.
Tapos manghahamon na naman siya ngayon ng debate nung sinagot siya ni Carpio. Kung ano-ano nang sinasabi niya, dapat daw walang limitation ang debate. Pagkatapos na naman, kakasuhan niya daw ng treason si Carpio. Sinabi ni Carpio, ang treason hindi pwede sa peacetime. Nakalagay yan sa revised penal code. Ang sabi niya na naman, hindi ko naman sinabing kakasuhan kita. Ngayon pa lang pinopronounce ko, guilty ka ng treason. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, wala ito. Mayroon na namang isang plano. Kakasuhanan niya naman daw si Lacson sa Ethics Committee. Papailan daw ng ethics complaint. Bakit? Kasi in-splice daw ni Lacson yung video. Mga kabunyog, mga kababayan, in-splice daw ni Lacson yung video para lumabas na mali-mali yung kanyang mga sinabi. Hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang ginawa daw ni Lacson, yung present ni Lacson na video ay in-splice. Yung daw ginawa na yun ni Lacson, yun, papailan daw ng kaso sa Ethics Committee ng Senate. Imagine niyo yan. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Kung ano-ano nang naiisip ni Marcoleta, nang hahamon ng debate, kakasuhan si Lacson ng ethics complaint. Sus naman. Ang tindi naman ito. Imaginein mo, sa ganun lang na issue, kakasuhan mo ang kapwa mo senador sa ethics committee ng ethics complaint. Unang-una, ang mga members ng Senado, ang mga members ng Kamara, ng Kongreso, mayroon yang parliamentary privilege. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nila, kahit nga mali ang sinabi ng kongresista at ng senador, hindi mo pwedeng kasuhan ng libel. Kahit nga yung sinabi kapag nag-i-speech ang congressman, o kaya kapag ang congressman at ang senador nagsasalita sa kongreso, hindi mo sila pwedeng kasuhan. Mayroong tinatawag na parliamentary immunity. Yan yung kanilang parliamentary privilege. Kaya tingnan nyo, kung makapagsalita ang mga congressman at senador, kapag nagdi-deliver sila ng mga speeches nila sa Kongreso at sa Senado, kala mo ang tatapang, di ba? Kung sino-sinong inaano nila. Bakit? Kasi hindi mo nga sila pwedeng kasuhan ng libel, cyber libel. Ano sila? Ganun katindi ang kanilang parliamentary privilege. Parliamentary privilege yan. Tapos ngayon, kakasuhan ni Marcoleta ang kapwa niya senador sa Ethics Committee. Dahil lang in-splice daw ang video. Ang sabi nga ni Lacson, hindi naman ako marunong mag-splice ng video. What's happening? Ganun yung reaction ni Lacson, What's happening? Hindi naman ako marunong mag-splice ng video. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ayaw ko na sanang itapik ngayon kasi natapik ko na nga kanina. Kaya lang mayroon na namang nangyari ngayong hapon. Sinagot na naman ni Marcoleta nag-react kasi si Marcoleta kasi binara nga ni Carpio. Ang bara ni Carpio sa kanya, kahit first year law student, alam yan na ang treason ay hindi mo pwedeng ikaso sa panahon ng peacetime. Walang gyera. Walang treason sa panahon ng peacetime. Ngayon, mukhang napahiya si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi ko naman sinabing kakasuhan ka ng treason. Ngayon pa lang, dinideklara ko na, pinopronounce ko na, guilty ka ng treason. Dineklara ng guilty ng treason si Carpio. Hindi naman daw niya kakasuhan. Kasi guilty na. Hindi na daw kailangang kasuhan si Carpio. Ano ba yan? Ano ba talaga? Sabi niya, I will charge Justice Carpio of treason. I will charge Justice Carpio of treason, sabi niya. Ang linaw-linaw nun. Alam mo itong si Marcoleta, pag nasusukol, nagbabago ng mga sinasabi. Halimbawa ngayon, di ba malinaw pagkakasabi niya, i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Tapos nung siya, siyempre, napahiya siya sa publiko. Imaginein mong sabihin mong i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Nung bandang uli, ang sabi niya na naman, hindi naman daw siya nagsabi ng ganon.
Hindi naman daw siya nagsabi ng gano'n. Kaya lang sabi ng kanyang kapatid sa iglesia, si Katunying Taberna, pinanood ko yung buong video, ang linaw-linaw. Ha? Ang linaw-linaw. Hindi pwedeng ma-take out of context. Ang linaw-linaw ng sinabi niya. Matindi na itong si Marcoleta, hindi mo na maintindihan eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Ay, oh. Tapos yung ano na naman, ay 'di ba? Mapapansin nyo doon sa kanyang sose, yung sa Comelec, nag-file siya ng sose. Sabi niya, ang gastos niya sa elections noong 2025, pagkandidato niyang senador, parang ilan ba 'yon? 140 million? 140 million yung gastos niya. Pero nung nag-file siya ng kanyang salin, parang 50 million. Pasensya na ha, hindi eksakto ang mga figures ko. Pero ganun, malapit sa ganun. So paano ka naggastos ng 140 million sa panahon ng kampanya, samantalang yung statement of assets, liabilities, and net worth mo ay mga 52 million. Ganun. Ang paliwanag niya, mayroon naman daw siyang nasulisit, may nagbigay sa kanya ng mga donations. Problema, doon sa kanyang sose, hindi naman nakadeclare na may donations. Kung paliwanag nyo na naman, sabi daw kasi nung nagbigay ng donation, wag daw i-declare sila, wag naman daw sabihin ang pangalan nila. Problema, sa ating Omnibus Election Code, hindi pwedeng hindi mo i-declare ang mga nagbigay sa iyo ng donations, bawal yun. Anong klase ito? Ha? Anong klase na ito, mga kabunyog, mga kababayan? Una, sasabihin mo ang gastos mo 140 million. Nang maging inconsistent, hindi sang-ayon doon sa salin mo na pure 50 million, ganon. Kung paliwanag mo na naman, mayroon naman nag-donate sa'yo. Pero nung tiningnan ng susi mo, wala doon na donations na naka-reflect. Ngayon na naman, magpapalusot na naman ang sasabihin. Kasi sabi nung nag-donate sa akin, wag ko daw sabihin na pangalan nila. Pwede ba yun? Kaya nga bawal sa batas na hindi mo i-declare kung sino ang mga donors mo. Ewan ko kung paano lulusutan sa Comelec yun. Ha? Ito namang Comelec, parang wala pa tayong nakikitang aksyon ha. Ano bang ginagawa ng Comelec? Ha? Kaya nga may kaso siya ng perjury. Kinasuhan siya ng perjury si Marcoleta doon. Bakit? Eh kasi yung sosi mo, sworn yun, sinumpaan mo yun eh. Notaryado yun. Pagkatapos sinabi mo wala kang donations. Pagkatapos ngayon sinasabi mo mayroon. Ano ba talaga? Ewan ko, mga kabunyog, medyo matindi na ito. Ha? Medyo matindi na ito. Ang problema kasi sa kanya, ayaw niyang magpatalo eh. Wala, talagang ano siya. Kahit nasusukol na siya, magpapalusot na naman. May panibago na namang palusot. Katulad niyan, kakasuhan niya daw si Carpio ng treason. Sabihan ni Carpio ang treason, hindi naman pwede yan kasi nasa ano tayo, peacetime. Wala namang gera. O, dinasukol siya. Kasi pang first year nga yun sa law. Basic yun, first year sa law. Ganun yung tinuturo kaagad. Hindi niya pala alam yun. O ngayon, naglusot na naman siya. Sabi niya, hindi ko naman sinabing kakasuhan. Ang sabi ko, guilty ka ng treason. Matindi ito. Tapos ngayon naman, si Lacson naman daw, pa-file ng ethics committee complaint. Ethics complaint. Bakit? In-splice daw kasi ni Lacson yung video. Hindi mo nga pwedeng kasuhan ang congressman at senador ng cyber libel. Ha? Sa totoo lang. Kaya nga mahirap makidiskusyon dyan sa mga congressman at senador eh. Kasi hindi mo sila pwedeng kasuhan ng fake news, disinformation. Wala kang maikakaso dyan. Ganun katindi ang parliamentary privilege nila. Tapos ngayon, kakasuhan niya si Lacson ng splicing. Kakasuhan niya daw si Lacson sa naka-ready na daw eh. Nabasa ko yung news sa ABS-CBN. Naka-ready na daw yung kanyang complaint. Sabi naman ni Lacson, may nabalitaan daw siyang may magpa-file sa kanya ng complaint, ethics complaint. Ano bang nangyayari dito kay Marcoleta? Ha? Ano na ito ha? Ano bang nangyayari dito? Kaya ano to? Si Carpio, mabuti si Carpio. Napaka-relax ni Carpio, Hindi siya yung tipong natatawa lang siya.
Tinanong siya ni Ed Linggao, ha? Justice, anong masasabi niyo po? Sabi ni Senator Marcoleta, ano daw kayo? Guilty daw kayo ng treason. Oh, sabi ni Justice Carpio, ay mahirap 'yon. Siya na yung complainant, siya pa yung prosecutor, siya pa yung judge. Ha? Nirereklamo niya ako ng treason, siya ang nagsasakdal, tapos siya pa yung maghuhusga sa akin na guilty ako. Parang ibang klase yata yan. Ang yabang-yabang kasi nung una ni Marcoleta. Matagal niya nang paulit-ulit yung sinasabi dati. Sabi niya, wala namang West Philippine Sea. West Philippine Sea, imbento lang natin yan. Ha? O sige nga, sabihin niyo sa akin, nasaan yung West Philippine Sea? Anong legal basis ng West Philippine Sea? Wala namang coordinates yung West Philippine Sea. O ngayon, sabi ni Carpio, yan ang gusto kong pagdebatehan. Kasi ang stand ko, mayroong West Philippine Sea, legal yan. Mayroong batas diyan. Oh. Si Carpio naman, si Marcoleta naman, dapat idepensa niyang walang West Philippine Sea sa batas. Imbento lang natin yan. Yun ang unang gusto ni Carpio na pagdebatehan. Kasi si Marcoleta naman ang nagsabi ng ganun eh. Di ba? Oh, parang nung una, hindi siya pinapatulan, hinahayaan lang siya. Ang problema, paulit-ulit siya eh. Ang daming naluloko. Ang daming napapaniwala nating mga kababayan. Lalo na yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, sagutin nyo kasi si Marcoleta o hinahamon kayo. Sinabi ni Marcoleta, walang West Philippine Sea, hindi legal yan. Wala sa batas natin ang West Philippine Sea. O ngayon, sinagot siya ni Carpio. Mayroon. Sasagutin ko yan, issue na yan. Yun ang first issue na pagdebatehan namin. May West Philippine Sea ba or wala? Pangalawa, sinabi na naman ni Marcoleta, yung labas na sa exclusive economic zone, labas na sa EEZ na mga isla ng Kalayaan Island Group, hindi na yan part ng teritoryo natin. Pwede na yang i-give up. Kasi hindi naman yan part ng teritoryo natin. So sabi na naman ni Justice Carpio, sige, pagdebatehan natin yan, pangalawang issue. Ang stand ko, kahit wala, labas na yan ng exclusive economic zone, part pa rin yan ng teritoryo natin. Si Marcoleta naman, syempre, sabi niya, dahil labas na yan sa exclusive economic zone, i-give up na yan. Hindi na yan part ng teritoryo. Yun yung mga isyong pagdidebatehan. Ang problema, ayaw na ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng yun lang ang pagdebatehan natin. Lahat ng issue, pagdebatehan natin. Yun. Ano ba yan? Wala daw pwedeng limit. Ang sabi ni Marcoleta, makikipagdebate ako pero walang limit ang debate. Kahit saan, ano man na issue. Kahit tungkol yan sa relihiyon, tungkol sa history, tungkol daw sa geopolitics, lahat. Ay sabi ni Carpio, ay paano naman yun? Pwede ba yung debating wala tayong isyong pagdidebatehan? Ilinaw muna natin yung issue. Hindi, ang lumalabas doon, parang ayaw mo naman talagang makipagdebate. Kasi akala mo hindi ka papatulan. Di ba? I believe nga ako kay Carpio eh. Retired Associate Justice. Pero papatulan si Marcoleta. Kaya lang, kahit naman siya papatol siya kay Marcoleta, ang gusto niya, intelligent debate. Kasi justice siya eh. Kala ko nga, ang papatol sa debate, sila Professor Batong Bakal, saka sila Tariela. Si Justice Carpio, hindi. Kasi si Justice Carpio, justice yan eh. Kaya nga ako, nung dinidebate niya ako doon sa House, ayaw ko nang magsalita eh, kasi wala namang patutunguhan yung debate na yun eh. Di ba? Yung nasa House, bawat salita ko, babarahin ka. Ay, wala. Wala. Hindi ka naman kakapurma sa ganun. Kaya, sabi ko, bakit tinanggap ni Justice Carpio? Justice siya, tapos makikidebate kay Marcoleta. Ay alam ko naman ang style ni Marcoleta eh. Mahirap na kadebate. Walang patutunguhan. Pero tinanggap ni Carpio. Pero lininaw ni Carpio. Sabi ni Justice Carpio, ito yung pagdebatehan natin. Kaya lang, nung tinanggap na ni Carpio at mayroon ng mag-host yung Philippine Bar Association, umayo na naman si Marcoleta. Sabi na naman ni Marcoleta, hindi, wala dapat limitation, walang restriction. Kahit ano pwedeng pagdebatehan, pwede ba yun?
Parang ang gusto yata ni Marcoleta lahat sa ano sabi ni Carpio hindi naman pwede yun. Hindi pwede. Kaya ang lumalabas doon nagpapalusot na lang si Marcoleta. Sa totoo ayaw niya, hindi niya kaya. Kakain siya ng alikabok kay Carpio. Tapos nung binira ni Carpio tungkol sa treason, ngayon na naman ang sabi na naman ni Marcoleta, hindi ko naman sinabing kakasuhan kita ng treason. Ha? Ngayon pa lang pinopronounce ko guilty ka na ng treason. Sabi ko patay. Nagkaluko-loko na si Marcoleta kay Carpio. Hindi mo na maintindihan. Ha? Hindi mo na maintindihan. Kasi ngayon hindi na pagkaso kay Carpio ang issue eh. Ang sabi niya na guilty na si Carpio ng treason kaya hindi niya na dapat kasuhan. Kaya nga ang sabi ni Carpio ay ano yan, complainant ka na, prosecutor ka pa, judge ka pa. Alam niyo magaling din ito si Carpio, tumatawa lang si Carpio pero ang mga binibitiwan ni Carpio relax na relax. Ano ako believe ako dito kay Justice Carpio eh. Ano siya, hindi siya natatawa lang siya kay Marcoleta. Natatawa kay Marcoleta. Kaya lang makikita mo talaga, nahuhubaran si Marcoleta sa kanyang kabangkarutihan. Tapos separate pa yung kay Lacson. Pikon din siya kay Lacson. Mga kabunyog, mga kabayan. Angko, bukas, subaybayan na naman natin ang bagong development. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.